Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ayon. Taong 1990, probinsya ng Antique. Ang sabi nila ang pagtulong sa kapwa ay isa sa pinakamahalagang kaugalian ng isang mabuting tao. Pero paano kung ang pagtulong mo sa iyong kapwa ang maging sanhi ng dilubyo? Ano ang gagawin mo? Bata pa lamang si Ayon, kinagisnan na nito ang gawain ng ama. Yun ay panggagamot ng mga may karamdaman. Madalas lumalapit sa kanila ang mga taong hindi na madaan pa sa gamutan o medisina. At yung iba naman, hindi matukoy sa ospital kung ano ang sanhi o ano ang karamdaman. Tatay, bakit po si nanay hindi mo nagawang mapagaling ang sakit? Pero yung iba naman, nagagawa mong gamutin? Tanong ni Ayon. Napabuntong hininga si Tatay Balot sa sinabi ng anak. Ang nanay mo namatay sa katandaan, hindi sa anumang sakit. Ika nga kapag oras mo na wala ka nang magagawa pa. Dahil binabawi na ng Diyos ang pinagkaloob niyang buhay. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa. Para kapag humarap tayo sa Diyos, may pagmamalaki natin na nagamit natin sa tama ang biyayang kanyang pinagkaloob. Tugon ni Tatay Balot. Natahimik ang binata sa tugon ng ama. Paslit pa lamang siya nung mamatay ang ina. Hindi niya alam ang tunay na rason kung bakit ito pumanaw. Tanging sinabi lamang ng ama ay namatay ito sa katandaan. Si Ayon kasi ay isang menopausal baby o pinanganak na menopause na ang ina. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang pamumuhay ng mag-ama. Naging responsabling anak si Ayon at binigay ang makakaya upang maalagaan ang tatay. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon na. Minabuti ni Tatay Balot na ituro sa anak ang lahat ng nalalaman tungkol sa lihim na karunungan. Hindi kasi tinuruan noon ng matanda ang anak dahil nais niyang maranasan ng binata na mamuhay ng simple kagaya ng iba. Tay, bakit hindi mo ko turuan ng panggagamot? Simula pagkabata, bulat naman ako sa mga gawain mo . Alam ko na yung iba mong ginagawa pero ni minsan hindi mo ko sinabihan o tinuruan. Bakit po ba? Tanong ni Ayon. Dahil ayokong magaya ka sa akin. Hindi naranasan na makapag-aral at mamuhay ng simple. Noong ganyang edad mo, marami na akong nagamot at nailigtas na buhay. Tugon ni Tatay Balot. Natahimik ang binata sa sinabi ng ama. Hindi ito makapaniwala sa narinig mula rito. Ibig sabihin, tay, hindi ka nakapag-aral? Hindi ka man lang hinayaan ni Lolo na gawin ang gusto mo? Muling tanong ng binata. Ganun na nga anak. Hindi naman kaso sa akin ang bagay na yon. Dahil ang mahalaga sa akin noon matutunan ang kaalaman ni tatay. Lalo pat ramdam ko noon na hindi namin siya makakasama ng matagal. Pero sana tay, kahit sa pag-aaral man lang pumayag siya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka marunong bumasa at sumulat. Hindi ka man lang nakatungtong sa paaralan dahil sa responsibilidad mo sa mga tao. Tama ka anak. At ayokong mangyari sa iyo ang bagay na yon. Kaya hinahayaan kita sa anumang nais mo. Ang gusto ko,
Ikaw ang pumuno ng mga bagay na hindi ko nagawa noon. Kumbaga yung mga hindi ko naranasan. Ikaw ang gagawa para sa akin. Yon ang dahilan kaya hindi kita tinuruan noon ng lihim na karunungan. Salamat ay sa pagtitiwala sa akin ha. Laking pasalamat ko sa Diyos dahil ikaw ang tatay ko. Wala na akong maihiling pang iba. Pag-uusap ng mag-ama. Napangiti si Tatay Balot sa sinabi ng anak. Nagyakapan pa ang mga ito. Matapos ang pag-uusap na iyon, nagsimula na si Ayo na magtanong sa ama. Wala namang nagawa pa si Tatay Balot kundi ang turuan ang anak sa kaalaman na meron siya. Lalo na't handa itong matuto sa lahat ng karunungan na meron ang ama, mahirap man o madali. Hindi tinantanan ni Ayon ang ama sa pagtatanong. Hanggang sa ito na mismo ang nagkusang turuan siya ng mga bagay-bagay, ngunit lahat ng itinuro sa kanya ng ama. Alam na niya dahil noon pa man ay nanonood na ito sa ginagawa ng ama. Nagsimula si Tatay Balot na turuan ang anak ng mga malalim na karunungan. Namangha ang binata sa lahat ng natutunan. Ang mga itinuro ko sa iyo, simula pa lamang ng karunungan na meron ako at sa mga susunod na araw, ituturo ko sa iyo ang mas malalim pa na karunungan. Kaya naman ihanda mo ang sarili mo. Wika ni Tatay Balot. Ibig mo bang sabihin, Tay, hindi pa yun yung mahirap? May mas mahirap pang pagsasanay? Tanong ni Ayon. Oo anak, handa ka na ba para doon? Kung hindi, maaari tayong magpahinga at sabihan mo na lamang ako kung kailan handa ka na. Tugon ni Tatay Balot. Natahimik si Ayon. Bahagya itong napaisip sa sinabi ng ama. Ituloy na po natin yung pagsasanay, Tay. Handa na po ko sa lahat ng dapat kong harapin. Hindi na po ako bumabata, no? Kaya naman dapat lang matutunan ko ang lahat ng yon para makatuwang mo ko sa panggagamot. Wika ni Ayon. Napangiti naman si Tatay Balot sa sinabi ng anak at pinayuhan nito si Ayon. Hindi madaling maging manggagamot, anak. Marami kang dapat isaalang-alang para sa lahat. Handa ka bang harapin ang lahat ng iyong responsibilidad na nakaatang? Handa ka bang magsakripisyo para sa lahat? Kasi kung hindi mo kayang gawin ang bagay na yon, hindi ka pa handa, anak. Tugon ni Tatay Balot. Napangiti si Ayon. Mariin itong tumango sa sinabi ng ama. Handang-handa na po ako, Tay. Wala pong pag-aalinlangan. Nais ko mapanatili yung karunungan sa pamilya natin ano man yung mangyari. Gagawin ko ang lahat. Mapanatili lamang yung katahimikan sa baryo natin. Wika ni Ayon. Kung ganun, anak, binabati kita dahil handa ka na. Bukas na bukas din ituturo ko sa iyo ang pinakamahalagang taktika ng pagiging isang albularyo. Tugon ni Tatay Balot. Tumango naman si Ayon. Hindi na ito makapaghintay pa sa darating na kinabukasan. Matapos ang araw na yon, nagpunta sa gubat ang mag-ama at dito tinuro ni Tatay Balot ang lahat ng dapat malaman ng anak. Labis ang sayang naramdaman ni Ayon dahil sa wakas, malalaman na niya ang lahat ng kaalaman ng ama. Makalipas ang ilang araw, tumulong na si Ayon sa panggagamot ng ama. Hindi nito hinayaan na hindi magamit ang karunungan na turo ng ama. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Tatay Balot at kinausap nito ang anak. Tay, ano pong kailangan mo? May gusto ka po bang ipaluto o ipakuha na halamang gamot para malunasan yung sakit mo? Kumusta na po ba yung pakiramdam mo, Tay?
Nag-aalala na po ako sa inyo eh. Tanong ni Ayon. Kaya ko ang sarili ko, anak. Ituon mo ang iyong sarili sa panggagamot. Ikaw na muna ang bahala sa mga kabaryo nating nangangailangan, ha. Kailangan nila ang tulong natin. Pero sa ngayon, ikaw na muna ang bahala dahil hindi ko pa kayang manggamot sa ngayon. Tugon ni Tatay Balot. Sige ho, tay. Ipapaalam ko rin po sa kanila na hindi ka makakaharap dahil may malubha kang sakit eh. Wika ni Ayon. Wag, anak. Sabihin mo na lamang na umalis ako. Delikado kapag nalaman ng iba na may sakit ako. Baka gamitin nila ang pagkakataong yun para tapusin ang buhay ko, kagaya ng ginawa nila sa iyong ina. Tugon ni Tatay Balot. Natigilan si Ayon sa sinabi ng ama. Yun ang kauna-unahang beses na sinabi nito ang tungkol sa pagpanaw ng ina. Ibig sabihin, tay, pinatay si nanay? Hindi siya namatay dahil sa katandaan? Tanong ni Ayon. Napabuntong hininga si Tatay Balot. Wala na itong pagpipilian kundi sabihin ang totoo sa anak lalo na't nadulas na siya. Tama ka, anak. Pinaslang ang iyong ina ng mga gabunan. Nakunan noon ang iyong ina dahil inaswang ito nang hindi namin nalalaman. Ang aswang na tinulungan nang siyang dumali sa kanya. Wala ako noon dito sa bahay. Nasa kabilang baryo ako tumutulong sa iba upang maibigay ang kanilang pangangailangan. Pero langid sa aking kaalaman, ang sarili kong asawa, hindi ko man lang nasagip sa kamay ng mga kaaway. Tugon ni Tatay Balot. Pero bakit si nanay lang? Hindi ako nadamay. Hindi ko rin matandaan pa yung mga nangyari dahil matagal na yun. Muling tanong ng binata. Alam ko, anak, masyado ka pang bata noon. Nagpapalaboy-laboy ka. Hinahayaan ka namin ng iyong inang magpunta sa kahit saan mo nais. Ng araw na yon, umalis ka ng bahay at pagbalik mo, wala nang buhay ang iyong ina. Sinisisi mo noon ang sarili mo hanggang sa nagkaroon ka ng sakit. Binubura mo sa iyong isipan ng mga pangit na alaala. Kaya naman hindi ko noon sinasagot ang tanong mo dahil ayokong bumalik ang takot sa isipan mo. Tugon ni Tatay Balot. Kaya pala, may bahagi ng kabataan ko na hindi ko maalala. May mga ilang senaryo akong nakikita sa isipan ko pero akala ko noon imahinasyon ko lamang yun eh. Kaya hinayaan ko lang. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi mo sa akin sinasabi ang totoo. Pero salamat, tay, ha. Salamat sa proteksyon na ginagawa mo para sa akin mula noon hanggang ngayon. Wika ni Ayon. Ngumiti naman si Tatay Balot sa sinabi ng anak. Lahat kaya kong gawin para sa iyo, anak. Dahil ganoon ang gagawin ng sino mang magulang. Hindi namin nanaisin na masaktan o maghirap ang aming anak. Hindi na baling ako na lamang ang mahirapan at magdusa. Huwag lang ikaw. Tugon ni Tatay Balot. Niyakap ni Ayon ang ama at lubos itong nagpapasalamat sa kabutihan sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, tay. Makakabawi rin po ako sa inyo. Magpagaling ka po. Sa ngayon, ako na po muna ang bahala. Wika ni Ayon. Napangiti si Tatay Balot at umalis na si Ayon matapos nitong pakainin ang ama. Hinarap ng binata ang napakaraming pasyente. Ang iba ay naiinip na dahil sa dami ng ginagamot.
Unti-unti namang nabawasan ang mga tao at dumating naman ang isang matandang babae. Baka sa mukha nito ang sakit na nararamdaman dahil hindi ito mapakali. Pakiusap, tulungan mo ko. Hirap na ako sa kalagayan ko. Wika ng matandang babae. Ngunit natigilan si Ayon nang tignan ito. Unang kita pa lamang niya sa matandang babae. Alam niyang aswang ito kaya naman pinapasok niya kagad sa loob ng tahanan. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Sino ang biniktima mo? Malakas ang kutob ko na may ginagambala ka kaya ka nagkaganyan. Tanong ni Ayon. Mariing umiling ang matanda sa kanito sinagot ang tanong ni Ayon. Wala akong binibiktima, iho. Alam kong malalaman mo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Napagbintangan lamang ako kaya ito ang sinapit ko. Marami akong anak na umaasa sa akin. Kaya naman pakiusap, gamutin mo ako, iho. Pagmamakaawa ng matandang babae. Noong una ay nag-aalinlangan pa ang binata dahil isang aswang ang tutulungan. Iniisip ni Ayon na kapag nagkataon, maaaring may mabiktima sa kanyang mga kabaryo. Hindi makapagpasya si Ayon ngunit ilang sandali ay lumabas ang tatay nito. Sige anak, tulungan mo siya ngunit ibigay niyo sa akin ang kailangan ko. Wika ni Tatay Balot. Ano po bang kailangan ninyo? Handa po kong gawin ang lahat. Tugon ni Winang. Ang langis mula sa puno ng makabuhay. Nais kong humingi kahit kaunti lang kapalit ng pagtulong namin sa inyo. Tugon ni Tatay Balot. Kaagad namang sumang-ayon ang mga ito at binigay ang kailangan ni Tatay Balot. Dali-daling ginamot ni Ayon ang matandang babae. At nagtagumpay naman ito na maisalba ang buhay ng matanda. Matapos magamot, kaagad na kinausap ni Ayon ang ama patungkol sa matandang ginamot niya. Tay, bakit niyo po ako pinayagang gamutin yung matandang yun? Kapalit yung langis mula sa puno na makabuhay. Tanong ni Ayon. Nasabi ko naman na sa'yo kung gaano kahirap makakuha ng langis mula sa punong yun, hindi ba? Naaamoy ko ang mabangong amoy nito mula sa aswang na yun. Kaya naman yon ang hiningi kong kapalit sa buhay niya. Tugon ni Tatay Balot. Paano kung dahil sa panggagamot natin sa kanya, balikan niya yung mga taong nanakit sa kanya? Kakayanin ba ng konsensya natin yun, Tay? Labas na tayo sa personal nilang buhay, anak. Hindi natin sila masisisi kung maghihigante. Pero kung gagawa sila ng labis pa doon, tayo ang mamamagitan. Kilala ko ang gabunan na yun, anak. At kung may gawin man siyang masama dito sa ating baryo, alam ko kung paano siya sisingilin kaya ipanatag mo ang iyong isipan. Tugon ni Tatay Balot. Hindi makapaniwala si Ayon sa sinabi ng ama. Tila ba hindi ito inisip ang mga taong maaapektuhan sa kanilang ginawa. Gayunpaman, nawaglit rin sa isipan ni Ayon ang mga nangyari. Lalo pat naging abala ito sa ibang bagay. Gumaling na din si Tatay Balot sa karamdaman dahil sa langis na binigay ng aswang. Sa paglipas ng mga araw mas lalong naging dalubhasa sa panggagamot si Ayon. Wala itong iniisip kundi ang ibang tao kagaya ng ama. Hanggang sa nalaman ni Ayon na lumipat na sila Aling Wenang sa kanilang baryo. Muling nanumbalik ang kinakatakot ng binata. Tay, nandito na sa baryo natin sila Aling Wenang. Iniisip ko na baka dito sila magasik ng lagim.
Wika ni Ayon. Natawa naman si Tatay Balot sa sinabi ng anak. Hindi nila gagawin yung bagay na yun, anak. Napakalabo. Alam ni Wenang ang kapasidad ko, lalo pat mabilis nating malalaman na sila ang gumagalaw sa ating mga kabaryo. Alam nating aswang sila, kaya wala kang dapat ipag-alala. Tugon ni Tatay Balot. Napaisip si Ayon at napagtantong tama ang ama. Kaya naman isinantabi ni Ayon ang agam-agam sa isipan. Sa paglipas ng mga araw, wala namang naging biktima ng aswang sa baryo. Kaya naman napanatag ang kalooban ng binata. Makalipas ang isang buwan, umalis din sa kanilang baryo ang pamilya ni Aling Wenang. Mas lalong nakampante si Ayon dahil akala niya sa pag-alis ng mga ito, wala na siyang dapat ikatakot. Ngunit ang pag-alis ng mga ito ang simula ng kaganapan ng lagim sa kanilang baryo. Linggo lamang ang lumipas nang umalis ang pamilya ni Aling Wenang sa baryo. Nagsimula ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Tanya? Kagabi, inatake raw ito ng aswang sa loob ng kanilang bahay. Wasak yung dibdib nito at wala na ang lamang loob. Nakakaawa nga, lalo pat buntis yun. Wika ni Tandang Tenyong. Kapitbahay nila Ayon at narinig ng binata ang usap-usapan ng mga ito. Mukhang naganap na ang kinakatakutan mo, anak. Malakas ang kutob kong sila Wenang ang may gawa nun. Wala nang ibang tumirang aswang dito sa ating baryo bukod sa kanila. Kaya malabong ibang lahi ang may gawa nito. Wika ni Tatay Balot. Natahimik si Ayon. Tila inusig ito ng konsensya dahil ginamot niya pa ang aswang na yon. Dapat talaga, tay. Hindi ko na ginamot pa yung matandang yun eh. Hinayaan ko na lang sana siyang mamatay. Wika ni Ayon. Huwag mong isisi sa iyong sarili ang nangyari. Malakas ang kutob ko na ang binibiktima nila ang mga taong nagkasala sa kanila. Pero nagkamali sila dahil kabaryo natin ang kanilang napaslang. Sinabi ko naman sa iyo, anak. Ako mismo ang tutugis sa kanila kapag kinanti nila ang ating mga kabaryo. Wika ni Tatay Balot. Hindi ko pa rin mapanatag yung loob ko, tay. Lalo na't ako yung gumamot sa aswang na yun eh. Pakiramdam ko, ako may kasalanan kung bakit nabuhay pa yung aswang na yun. Muling wika ni Ayon. Napailing na lamang si Tatay Balot sa sinabi ng anak. Sa halip na sisihin mo ang sarili mo, anak, isipin mo na lamang kung ano ang magagawa mo sa ngayon. Wika ni Tatay Balot sa anak. Para bang sinampal ng katotohanan si Ayon. Kaya naman nag-isip ito ng paraan para makagawa ng paraan upang mahuli kung sino man ang gumagambala sa kanilang mga kabaryo. Kinabukasan, bagong biktima na naman ang siyang natagpuan ng mga kabaryo. Aba, grabe na yung nangyayaring lagim dito sa bating baryo ah. Sino kaya ang may gawa nito? Aswang kaya o tao? Tanong ni Tandang Tenyo. Hindi naman siguro aswang. Hindi mag-iiwan ng bakas sa mga aswang dahil malalaman ng kanilang ginagawa. Tugon ni Tandang Salve. Sa bagay. Pero baka naman may nakaaway lang yan sila kaya pinatay. Teka, hindi ba kaanak mo, Salve, ang mga namatay na yan? Bakit pamilya nyo lang ang pinapatay? Nako, mag-iingat ka't buntis ka pa naman at palaging mag-isa sa bahay. Si Mang Tenyong naman, tinatakot mo ako. Tsaka hindi ko naman kaanak ang mga yan ng mga asawa ko.
pero ako hindi. Kahit na, kaanak pa rin sila ng asawa mo. Walang masama kung mag-iingat ka. Lalo na't nag-iisa ka lang. Hindi sa tinatakot kita. Binabalaan lang kita, Salve. Pag-uusap ng dalawang kapitbahay. Napangiti si Salve. Umalis na ito at bumalik sa tahanan. Narinig naman ni Ayon ang usapan ng mga ito. Kaya naman ang gabing yun, naisipan ng binata na magbantay upang hulihin ang tunay na salarin sa mga pagpatay sa kanilang kabaryo. Nakatambay sa bubungan ng tahanan si Ayon. Nagmamasid sa paligid. Ilang sandali ang lumipas, narinig nito ang sigaw ng isang babae. Hindi maaaring magkamali si Ayon dahil boses yun ni Salve. Mga kapitbahay, tulungan niyo ako. May aswang sa bahay ko. Sigaw nito ng paulit-ulit. Kagad na kumilos si Ayon at naabutan nito si Salve. Nakahandusay sa lupa at nagmamakaawa sa isang lalaki. Hoy, tigilan mo siya. Ako ang harapin mong halimaw ka. Sigaw ni Ayon. Kagad na inundayan yon ng suntok ni Ayon kaya naman tumalsik ito. Maraming salamat at dumating ka, Ayon. Akala ko kamatayan ko na. Wika ni Aling Salve. Kagad na binigay ng binata ang pangontra sa aswang. Tinulungan ito na makatayo ang babae. Tumakas ka na. Pumunta ka sa bahay namin para malunasan ni tatay ang mga sugat mo. Ako na ang bahala sa aswang na to. Wika ni Ayon. Kagad naman tumakas ang babae alang-alang sa anak. Ilang sandali ang lumipas, sinugod ng aswang si Ayon. Nakalmot pa ang binata sa kanang pisngi. Huwag kang manghialam dito, Ayon. Sisingilin lamang namin ang mga taong pumaslang sa aking ama. Wika ng aswang na nagpakilalang Aron. Niligtas ko ang nanay mo mula sa kapahamakan. Hindi pa ba sapat yun para wag niyong idamay yung mga kabaryo namin? Tanong ni Ayon. Hindi. Buhay ang kinuha nila. Buhay rin ang kapalit kaya wag kang manghialam dito. Ilang buhay na ang kinuha niyo. Sapat na yun para sa buhay na nawala sa inyo. Hindi kami matatahimik hanggat nakikita namin ang mga taong iyan na masayang namumuhay. Samantalang kami ay miserable. Kung ganon, wala akong pagpipilian kundi ang labanan ka. Wika ni Ayon. Kagad na naglaban ang dalawa at nasaksak ni Ayon ang kalaban sa tagiliran. Tandaan mo ang araw na ito, Ayon. Babalikan kita at uubusin ko lahat ng tao sa baryong ito. Banta ni Aron. Hahabulin pa sana ito ni Ayon. Ngunit mabilis itong nawala sa paningin. Kagad na bumalik sa kanilang bahay si Ayon at inabutan ito na ginagamot ng ama ang sugat ni Aling Salve. O anak, may sugat ka sa pisngi ah. Halika rito at gagamutin ko yan. Wika ni Tatay Balot. Naupo naman si Ayon at nagsimula itong magtanong kay Aling Salve. Teka lang po, Aling Salve. Ano po bang nagawa ng pamilya ng asawa mo sa pamilya nila Aron? Tanong ni Ayon. Ang alam ko lang, iho. Napatay ng angka ng asawa ko ang tatay nila. Pero hindi nila sinasadya yon. Marami na silang pinaslang sa angka ng asawa ko. Hindi pa ba sapat yon bilang kabayaran? Tugon ni Aling Salve.
Kayo ang nagsimula sa laban na hindi nyo kayang tapusin. Pero huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala sa inyong suliranin. Mapalad kayo dahil kabaryo namin kayo. Iniisip din namin ang mga taong maaaring madamay. Kaya naman tutuldukan na namin ang kaguluhang ito. Wika ni Tatay Balot. Natahimik si Aling Salve. Labis itong nagpapasalamat sa mag-ama sa kabutihan na dulot nito sa kanila. Kinabukasan, inihanda ng mag-ama ang kanilang kakailanganin. Nagpunta sa kuta ng pamilya ng Gabunan. Totoo nga ang sinabi ni Aaron. Kayong mag-ama ay kumampi sa mga tao na yon. Wika ni Aling Winang. Dahil mali na ang ginagawa ninyo. Kahit mga inosente dinadamay nyo Kaya naman pagsisisihan nyo ang ginawa nyong pag-atake sa aming baryo. Tugon ni Tatay Balot. Kilala ito ng mga Gabunan. Kaya naman alam nilang hindi sila mananalo sa matanda. Ngunit nilamon na ng puot ang mga ito. Nagsimula ang matanda na mag-usal ng orasyon. Pinalibutan ang buong paligid na makapal na usok. Kagad na kumilos si Ayon. Napas lang nito ang mga aswang nang walang kahirap-hirap at nang mawala ang usok. Napasigaw sa galit si Aling Winang. Lalo na nang makita ang mga anak na wala ng buhay. Mga walang hiya kayo. Papatayin ko kayo at kahit mapatayin niyo man ako, uusigin kayo ng inyong konsensya. Wika ni Aling Winang. Hindi po mangyayari yon. Dahil ginagawa lang namin ang tama. Kung nakinig lang sana sa akin si Aaron, hindi nahahantong sana sa ganito ang lahat. Tinulungan ko kayo, Aling Winang. Sinabi niyong hindi kayo nangaatake ng mga tao. Pero babawiin ko ang buhay mo dahil ginagamit mo lang yan sa kasamaan. Wika ni Ayon. Gamit ang langis mula sa puno ng makabuhay, nag-usal ng orasyon ng binata at sinabayan yun ni Tatay Balot. Ang kulay puting langis ay naging kulay itim. Ipinahid ito ni Ayon sa punyal. Kagad inatake si Aling Winang. Hanggang sa natamaan ito sa leeg ang ginang. Ngunit kahit daplis lamang yun, mabilis na kumalat na tila lason ang itim na likido mula sa punyal. Napahiga sa lupa at nangisay ang babae. Hanggang sa tila unti-unting natutuyot na lamang ang katawan nito. Nilapitan pa ng mag-ama ang aswang. Ngunit wala na itong buhay. Matapos ubusin ang pamilya ng mga Gabunan, sinunog nila Ayon ang buong kuta at umalis na sa lugar na yon. Naging aral sa mag-ama ang lahat ng nangyari. Itinago na lamang ang mga kaganapan upang pagtakpan ang masalimuot na nakaraan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Criselda. Taong 1990. Probinsya ng Negros Oriental. Nang mga panahong ito, napagpasyahan na mag-asawang magpunta sa probinsya. Taga Maynila ang mga ito pero pansamantalang nanirahan sa tahanan ng lola ni Jonas. Bagong kasal pa lamang ang mag-asawa at gusto sa lalawigang mag-honeymoon. Dito ay presko ang hangin, payapa at hindi maingay. Isang buong araw ang kanilang naging biyahe bago nakarating sa tahanan ni Tandang Inosensya, lola ni Jonas. Nang makarating ang mag-asawa ay nagkaroon sila ng konting salo-salo. Nagsipuntahan yung mga pinsan at mga tiyahin ni Jonas. Nagkumustahan pa ang mga ito at nag-inuman.
Kinatay pa ng pinsan niyang si Anton ang baboy na alaga ni Lola Inocencia. Matadero ang pinsan kaya sa kanya ipinagkatiwala ang pagkatay. Siyam silang nagiinuman sa lamesa. Puro kalalakihan at kabilang na doon si Jonas. Samantalang si Criselda naman, nasa kusina at tinutulungan magluto si Lola Inocencia at mga tiyahin. Samantalang yung pinag-uusapan naman ng mga kalalakihan sa lamesa ay yung tungkol sa kanilang kabataan. Napabaliktanaw silang magpipinsan hanggang sa mapunta ang usapan sa kwentong kababalaghan. Jonas, pinsan, matagal ka nang hindi umuwi dito sa probinsya. Kaya may mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Pero alam mo ba si Aling Gloria? Yung masungit na tindera noon, di ba may tindahan siya na madalas nating pagbilhan ng ice candy nung mga bata pa tayo? 7 taon na ang nakakaraan ng mamatay yun. Wika ng pinsang si Anton. Kaya naman nagulat si Jonas sa nalaman. Kaya naman pala nung madaanan namin kanina ni Mrs. yung tirahan ni Aling Gloria nakita kong abandonado na. Wasak yung kisame at nilulumot na rin yung pader. Ano nga pala yung nangyari sa kanya? Nagkaroon ba siya ng malubhang sakit? Tanong ni Jonas. Napatitig sa kanya si Anton. Dito nagsimulang magkwento ukol sa nangyari kay Aling Gloria. Nagsimula ito noong bumili ng karne sa palengke ang matandang dalaga. Magmula nang nagkaroon na ito ng suki sa palengke na madalas nitong pinagbibilhan. Unti-unti nang nagbago ang ugali ng matanda. Mas lalo itong sumungit. Tapos napapansin ng mga kapitbahay na unti-unti itong kumukuba. Sa bawat paglipas ng araw, may nagbabago sa itsura nito. Kagaya ng tinutubuan nito na makapal na balahibo sa braso. Kumulubot ang mukha at panay ang pagtulo ng laway sa bibig. Isang gabi, nahuli pa ito ng mga tanod na nakasampa sa bubungan. Nagbabaga ang mga mata at nagdurugo ang bibig. Sobrang haba ng dila. Dito napag-alaman ng mga tanod na aswang na si Aling Gloria. Kaya hinabol nila ang matanda. Lalo pa nilang pinaigting ang pagtugis sa matanda ng matuklasan na meron pala itong nabiktimang buntis. Pero sa kabila ng pagiging mailap ng aswang, sumapit ang isang gabi na napatay ito ng mga tanod. Pinaulanan ng sibat ang katawan at sinunog ang katawan. Maraming nagsasabing nahawaan lang si Aling Gloria. Kaya siya nagkaganon. Kaya kayo mag-asawa, mag-iingat kayo sa binibili niyong pagkain. Kagaya ng misis mo, Jonas. Sinasamantala ng aswang yung mga inosente at walang alam sa mga nangyayari. Laganap na sa palengke yung mga nagtitindang di nating kauri. Marami rin kasi mga kapwa nila ang bumibili sa kanila. Kaya dobling ingat na lang, pinsan ha. Bili ni Anton. Teka pinsan, nakilala na ba kung sino yung tinderang pinagbilhan ni Aling Gloria? Tanong ni Jonas. Yung sumagot sa tanong niya, isa pang pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Miguel. Batay dito, hindi na matukoy kung sino ang mga aswang sa palengke. Sa dami ba namang tindero-tindera roon? At ang nakakapagtaka pa, nagsagawa na yung barangay chairman ng pagsusuri sa mga tinitinda sa palengke. Isa-isang pinapataka ng kalamansi yung karne at pagkain. Pero walang nagbago. Totoong pagkaing karne talaga ang itinitinda. May hinala nga ang mga taga-barangay na merong matibay na orasyon ang mga pagkain kaya hindi tumatalab ang kalamansi. Dahil sa natuklasan ni Jonas,
Napagtanto niyang tama ang pinsang si Anton. Kanya-kanyang pag-iingat na lamang ang dapat gawin para pumili ng pagkain. Pero hindi niya malilimutan ang araw na natuklasan na meron palang mga aswang na nagtitinda sa palengke. Lumipas ang mga araw habang nakatira sa lola. Isda at manok lamang ang kanilang kinakain. Merong pond ng tilapia at maraming alagang manok si Lola Inocencia. Kaya hindi problema sa kanila ang ulam. Maski yung matanda kasi, takot nang bumili sa palengke. Kaya pinapakatay na lamang nito yung mga alagang hayop kay Jonas. Tapos si Criselda naman ang nagluluto. Makaraan ng isang buwan, tuluyan ang nagdalang tao si Criselda. Kaya sa paglipas ng mga araw at buwan, palaki rin ng palaki ang tiyan nito. Napagpasyahan ng mag-asawa na di muna umuwi ng Maynila hanggat hindi pa nakakapanganak ang misis. Mahal, lumalaki na yung tiyan ko at hindi na nagkakasya yung damit ko. Konti lang kasi yung inimpake nating damit papunta dito sa probinsya eh. Ano kaya kung bumili tayo ngayon ng damit? Wika ni Criselda. Kaya naman napaisip na doon si Jonas. Hindi kalaunan ay pumayag din ito. Sige mahal, bibili tayo ng damit pati na rin ng bigas ha. Naubusan na tayo ng stock eh. Yun lang ang bibilihin natin ha. Maliwanag ba? Wika ni Jonas na sinang-ayunan naman ni Criselda. Hindi nila alam na narinig ni Lola Inocencia ang kanilang pinag-uusapan. Kaya sumabat ito. Wag lang kayong bibili ng ulam roon, iho at iha. Mabuti na yung maging maingat. Meron pa naman akong gulay, isda at mga manok sa likod bahay. Yun lang muna ang pagtiisan nating ulamin. Hanggat wala pang natutuklasan ng mga taga-barangay kung sino ba talaga ang mga aswang. Paalala ng matanda sa kanila. Oo naman po Lola. Hindi naman kami nagsasawa sa manok at isda ng asawa ko eh. Masarap naman siyang magluto ng iba't ibang putahe. Kaya ayos na kahit hindi bumili ng ulam. Tugon ni Jonas. Napangiti naman roon si Lola Inocencia. Mabuti naman at hindi kayo maarte. Ang pinangangambahan ko lang apo, naglilihi si Criselda. Baka kako kung ano-ano ang ipabili sa'yo ng asawa mo. Naranasan ko na rin yan. Mahirap pigilan ang matakam sa isang pagkain lalo na kung nagbubuntis. Kung ako lang naman pinag-iingat ko lang naman kayo. Gusto ko lang na maipanganak ng ligtas yung apo ko sa tuhod. O siya, sige na at umalis na kayo. Baka abutin pa kayo ng gabi. 4:00 na ng hapon eh. Muling bili ng matanda. Kagad silang nagpunta ng palengke. Hindi nila inaasahang maraming palang tao sa merkado. Kaya naman unti-unti nang nabubura sa isipan na maaaring merong aswang doon. Namili sila ng damit sa tiyangge na isusuot ni Criselda sa pagbubuntis. Napag-alaman nilang mabait at magiliw yung mga tindera kagaya na lamang na napagbilhan nila. Kumuha sila ng 7 pirasong damit tapos may tawad pa. Dito na tuluyang nawala sa isipan yung tungkol sa kumakalat na kwento. Sa kanilang palagay, baka gawa-gawa lamang ito ng mga tsismosa sa lugar. Noong papauwi na sila, meron silang nadaanan na matandang tindera na nagbebenta ng burong isda. Biglang natakam si Criselda lalo't matagal na siyang hindi nakakatikim nun. Mahal, bili tayo ng burong isda. Matagal na akong hindi nakakain yan eh. Yung hiling tikim ko pa niyan noong bata pa ako. Kapampangan kasi yung lola ko eh.
Yan yung niluluto sa amin ni Lola sa tuwing bumibisita kami sa bahay niya. Wika ni Criselda habang tinuturo yung nakakaritong bote ng burong isda. Nakita naman ni Jonas na medyo marami nga ang bumibili roon. At isa pa, naglilihi ang asawa kaya pinagbigyan niya ito. Sige mahal, bibili ako ha. Pero dito ka muna sa lilim ng puno. Lalapitan ko lang si Manang. Wika ni Jonas sabay lapit sa matanda para bumili. Hindi pa man siya ganap na nakakalapit. Napatitig na sa kanya yung matandang tindera na tila kinikilatis ito. Kinalaunan, napapasulyap rin ito kay Criselda sa maumbok na tiyan. Bumili ng isang boteng buro si Jonas at pinagsupot naman siya ng matanda habang nakatitig pa rin kay Criselda. Matapos makabayad, tatalikod na sana siya nang kausapin siya ng tindera. Mukhang 5 buwan na ang batang dinadala ng asawa mo ha. Mag-iingat kayo. Lalo na sa gabi dahil hindi madali ang may kasamang buntis. Makaulag ang wika ng matandang babae. Ang pagkakaintindi ni Jonah sa sinabi nito ay yung tungkol sa mga aswang. Wag ko kayo mag-alala. Hanggat buhay ako, poprotektahan ko po ang asawa ko laban sa mga ganong elemento. Tugon ni Jonas. Napangiti na lamang ang tindera habang humahagik-gik ng tawa. Noong naghahanap na sila ng sasakyan pauwi, natatanaw nilang nakatingin pa rin sa kanila yung matandang babae. Kaya naman gulat na gulat sila sa inaasta ng taong yun. At habang sakay na sila ng tricycle, merong nalanghap sa hangin si Criselda. Ano ba yan, mahal? Bakit? Amoy patay na daga? San kaya yun nanggagaling? Wika ni Criselda. Kaya naman hinanap ni Jonas yung sinasabi ng asawa sa pamamagitan ng kanyang pagsinhot. Pero wala naman itong naamoy. Wala naman mahal. Saka sa palengke tayo galing Kaya hindi na bago yung sari-saring amoy na yan Wika ni Jonas. Subalit iginiit ni Criselda na may naaamoy talaga siya. Para itong malapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya sinabi na lamang ni Jonas sa babae na baka dala lamang ito ng paglilihi. Kaya masyadong maselan ang pangamoy. Kaya nang marinig ito ni Criselda ay medyo kumalma na ito. Ang ginawa na lamang niya, tinakpan ng panyo ang ilong at nang makauwi sa tahanan, kagad silang natanong ni Lola Inosensya. Bakit naman napatagal yata kayo? Akala ko ba damit lang yung bibilhin ninyo? 6:00 na ng hapon na. Tanong ni Lola Inosensya. Kaya naman nagulat si Jonas nang silipin niya ang orasan sa dingding. Tama nga ang sinasabi ng Lola. Noon niya lamang napansin na medyo madilim na pala sa labas. Kaya nagpaliwanag siya sa matanda na bumili lamang naman sila ng damit. Mukhang kalahating oras lang naman ang kanilang tinagal. Ngunit umabot na pala ng 2 oras. Pero napailing na lamang si Lola Inosensya na para bang hindi naniniwala sa mga sinasabi. Nagpaalam na ito na magluluto ng hapunan. Ngayon ko lang rin napansin, mahal. Madilim na makauwi tayo. Paano nangyari yun gayong maaga naman talaga tayong umuwi? Tanong ni Criselda. Siya nga pala. Itinago ng babae sa bag ang buro upang hindi makita ni Lola Inosensya. Siguradong sisitahin siya nito sa oras na makita yon.
Hindi sila naniniwala na aswang ang naroon sa palengke sapagkat mababait naman ng mga tao. Siguro nga mahal, hindi lang natin napansin na napatagal tayo. Lalo na't wala tayong dalang orasan siya nga pala. Yung burong yan bukas na lang natin lulutuin kapag may pinuntahan si Lola. Wika ni Jonas. Yung lola niya ay bibisita sa tahanan ng kaibigan. Kaya may mga oras talagang wala ito sa tahanan. Kinagabihan na. Nang matapos silang maghapunan ay nahiga na silang mag-asawa para matulog. Konti lang naman ang kanilang kinain. Pero paglipas ng mga oras, naalimpungatan silang dalawa ng merong insektong dumapo sa kanilang katawan. Naaninag ni Jonas na galing ito sa bintana at doon pumasok. Sa puntong yon, binuksan niya ang gasera. Laking gulat nila na sandamakmak na ipis pala. Kaya naman sabay silang nagpagpag ng kanilang sarili habang labis na nandidiri. Naalala ni Jonas na meron pala silang organic pesticide. Kinuha niya at minisika ng mga insekto. Pero maniwala man kayo sa hindi, umusok ang katawan ng mga insekto. Pero parang may isip ang mga ito na pumila palabas ng bintana. Hanggang sa wala nang natira sa loob. Kapit na kapit pa sa kanila ang amoy ng ipis. Kaya naglagay na lamang sila ng katingko sa ilong para hindi ito malanghap. Napagpasyahan na bukas ay maliligo sila para matanggal ang amoy. Pero laking pagtataka nilang mag-asawa kung saan galing ang mga insektong yon. Ngunit sa huli, kinumbinsi na lamang nila ang isa't isa na baka galing ito sa silong ng tahanan. Kinabukasan, matapos nilang mag-almusal, kagaya ng inaasahan ay umalis na si Lola Inocencia. Kaya dito sila nagkaroon ng pagkakataong lutuin ang burong isda. Si Jonas pa ang nagluto nito. Ginisa niya yon sa bawang at sibuyas at nilagyan pa ng kamatis. Yung mga sangkap ay nanggaling sa likod ng tahanan. Yung buro ang naging agahan ni Criselda at ginawang ulam. Samantalang si Jonas naman, nagluto na lamang ng pritong itlog. Kitang-kita ni Jonas kung paanong nasarapan sa kinakain ang misis. Ayon kay Criselda, tama lamang yung pagkaalat ng buro at mas nagpalinamnam pa dito yung pagigisa ni Jonas sa pagkain. Natatawa pa nga si Jonas at pinapaalalahanan si Criselda na maghinay-hinay lamang sa pagsubo. Nabusog ang babae at sinabi na sobrang nasabik siya sa pagkain yun. Pero pagsapit ng tanghalian, hindi na kumain si Criselda. Nakahiga na lamang ito sa papag. Inaantok nang tanungin ni Jonas kung masama ba ang pakiramdam. Kaya't si Jonas at Lola Inocencia na lamang ang kumain. Kakauwi lang ng matanda na mga oras na yon. Sa puntong ito, natanong ni Lola Inocencia kung ano ba ang nakain ng misis at tila wala itong gana. Lola, kumain siya ng maraming kanin kanina nung agahan Kaya siguro hanggang ngayon, busog pa rin siya. Pagdadahilan ni Jonas. Pero ang totoo, hindi din niya alam kung bakit wala itong ganang kumain. Pagsapit ng hapon, dito na merong napansin si Jonas sa asawa. Paano ba naman? Napakahaba ng tulog nito. Mula umaga hanggang hapon. May napansin pa siya sa bibig ng asawa. Tinutuluan ito ng napakalapot na laway. Yung ulo ni Criselda ay nakahiga sa mataas na upuan. Kaya kitang-kita niya kung paanong tumulo ang laway nito.
Napailing na lamang si Jonas at kumuha ng panyo at pinunasan ang laway ng misis. Ngunit dito na siya sobrang kinabahan at natakot. Dahil tila goma ang laway na hindi maputol-putol. At sa ginawa niyang pagpunas ay nagising si Criselda. Mas natakot si Jonas. Napatras ito at ramdam niya ang kilabot sa buong katawan. Nasilayan niya na solidong itim ang mga mata nito. Nagkaroon rin ng kulay berdeng litid yung buong mukha at naging mabagsik ang anyo. Tatanggalin niya na sana yung kamay sa bibig ni Criselda. Subalit kagad itong hinawakan ng babae. Para bang hindi ito yung asawa dahil madiin ang pagkakahawak sa kanya. At isa pa, umaangil na rin ito habang nakatitig sa kanya at patuloy na bumabagsak ang masaganang laway. Dito na sumigaw si Jonas at humingi ng tulong sa lola. Kagad namang nagpunta si Lola Inosensya sa kanilang kinaroroonan. Gulat na gulat ito sa nasaksihan. Jesus Mariosep, ano ba ginawa mo, Apo? Ano ba yung pinakain mo sa asawa mo? Nahawaan na siya, Apo. Hindi biro ang pinagdadaanan niya ngayon. Maaari pa siyang maging aswang kung sakali. Natatarantang wika ng matanda. Samantalang si Jonas naman, pinipigilan ang mga pagkalmot ni Criselda. Hawak-hawak niya ito sa magkabilaang braso. Noong hindi niya kagad nahawakan yung isang kamay, nakalmot pa siya sa leeg. Mabuti na lamang ay medyo mababaw lang ito. Konti lang rin ang dugong lumalabas sa kanya. Patawarin mo ko, Lola. Kung nasuway ko man ang bilin mo. Gusto ko lang pong mapasaya yung asawa ko eh. Ang buong akala ko kasi hindi totoo yung mga usap-usapan. Pero nagsisisi na po ako kung bakit binilhan ko pa siya ng burong isda. Doon po siguro niya nakuha yung pagkahawa eh. Wika ni Jonas habang nahihirapan sa pagpigil sa asawa. Inaabot na rin ito ang mukha para kagatin. Subalit sinabihan siya ni Lola Inosensya na hawakan lamang ng mabuti si Criselda. Kukuha lamang ito ng lubid para igapos ang babae. At nang makakuha ang matanda ng panali, persahang hiniga ni Jonas ang nagwawalang asawa. Nagawa naman niya ito kaya madali niyang naigapos. Gagamutin ko siya, Apo. Mabuti may posibilidad na maagapan pa siya. Dahil nag-uumpisa palang kumalat ang yanggaw sa katawan niya. Gagamitin ko ang natutunan ko sa mga magulang ko sa pamamagitan ng paggagamot. Wika ni Lola Inosensya habang nagdidikdik sa almeres ng iba't ibang halamang herbal. Inutusan si Jonas ng lola na magpadugo ng inahing manok na kanilang alaga at ibigay ito sa kanya. Kagad naman yung ginawa ni Jonas. Nakita niya kung paanong paghaluin ng lola ang katas ng mga halaman at dugo ng hayop. Hanggang sa pinainom ito sa nagpupumiglas na si Criselda. Nang makalunok ito ng kahit kaunti, unti-unti na itong kumakalma. Hanggang sa marahang nawawala ang mga litid sa buong muka. Tumigil na rin ang paglalaway ng bunganga at nanumbalik sa dati ang kulay ng mga mata. Kalaunan, dumahak si Criselda na parabang magsusuka. Hanggang sa naglabas ito ng napakaraming bula sa bibig. Nanumbalik sa wisyo si Criselda at nagtanong kung anong nangyari. Kagad naman itong pinagtapat ni Lola Inosensya. Kaya napahagulgol sa iyak ang dalaga at nagpasalamat sa pagpapagaling sa kanya ng matanda. Pinatakan nito ng kalamansi at katas na herbal ang burong isda. Dito sumangsang ang pagkain at tuluyang naging kulay itim na parabang nabubulok. May mga uod na ring lumulutang sa burong yun. Ayon kay Lola Inosensya,
Sa aswang nga talaga galing ang pagkain. Kaya kinabukasan ay pinuntahan ni Jonas yung pinagbilhan nila ng burong isda. Subalit sa kasamaang palad, wala na ito doon. Sinubukan pa niyang balikan ng mga sumunod na araw, pero hindi na niya talaga makita. Naging aral na lamang para sa mag-asawa ang kaganapang yun. At magmula ng araw na yon, hindi na sila bumibili ng kahit anong pagkain sa palengke sa takot na makakain muli ng galing sa aswang. Sa Maynila na nanganak si Criselda ng isang malusog na sanggol. Umuwi na sila ng tahanan. Minsan na lamang silang napapabisita kay Lola Inocencia. Kapag may panahon, nagkaroon pa sila ng 3 anak. At kahit ilang dekada na ang nakalipas, hindi pa rin nila malilimutan ang tagpong yun. Nang minsang muntik nang maging aswang si Criselda. Dahil lamang sa kinain na burong isda. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan nyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.